Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon ngayong 2 linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang linggo ng banal na awa, Divine Mercy Sunday. Mga kapatid, sabi ho ni Santo Tomas de Aquino, ang isa daw pong pinakamatanyag na katangian ng Diyos ay ang kanyang pagiging maawain. According to St. Thomas Aquinas, one of the greatest attributes of God is mercy. Kaya nga, ang sabi din ho ni Papa Francisco, ang namayapang ating Santo Papa, na ang pangalan ng Diyos ay awa. The name of God is mercy. Kaya nga, mga kapatid, sa araw na ito, nararapat lamang na damhin po natin ang awa mula sa Diyos.
Sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, sa kabila ng ating mga pagkukulang, tandaan natin na merong Diyos na maawain. Pero paano ho natin may pag-uugnay ang pagiging maawain ng Diyos sa atin pong mga pagbasa, higit sa lahat po sa ating ibanghelyong napakinggan. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad. At ito marahil ang isang katangian ni Jesus bilang maawain. Dahil ang isang Diyos na maawain, nagpapakita. Uulitin ko po ha, ang Diyos na maawain ay nagpapakita. Sa atin pong ebanghelyo, nabanggit po dito na nakapinid ang mga pinto ng mga alagad. Puno ng takot, puno ng pangamba. Pero sa kabila ng mga harang, sa kabila ng saradong pintuan, nagpakita pa din ang Panginoon. At sa kanyang pagpapakita, ito ay pagpapakita ng kanyang awa at pagmamahal sa mga alagad. Mga kapatid, sa madaling salita, kailangan naman talagang ipakita ang awa. Tayo po kasing mga Pilipino, madalas, kapag merong mga taong nangangailangan sa ating paligid, madalas nating sinasabing, nakakaawa naman ang taong ito. Tama po ba? Kapag merong namalimos, lumapit sa iyo, kinuwento ang buhay, imbis na tulungan, anong sasabihin? Nakakaawa naman. Pero mga kapatid, ang tunay na awa, ipinaparamdam. Ang tunay na awa, ipinapakita. Ang tunay na awa, isinasagawa. Kaya nga mga kapatid, yung pagpapakita ni Jesus sa kabila ng pagkapinid ng pinto, pagpapaalala sa atin na tunay na maawain ng Diyos sa kanyang pagpapakita ng awa. Kaya mga kapatid ha, yung pagpapakita ng awa ng Diyos ay dapat sumasalamin din sa buhay natin na ipakita ang awa sa iba. Pangalawa, ang pagpapakita ng awa ni Jesus o si Jesus bilang Diyos na maawain ay pagpapaalala po sa atin mga kapatid na si Jesus ay laging nagkakaloob sa atin ng kagalingan. Bakit ko po nasabing kagalingan? Dahil po doon sa ating ebanghelyo, puno po ng takot, puno po ng pangamba yung mga alagad. Bakit sila puno ng takot at puno ng pangamba? Naalala po ninyo, nung si Jesus ay pinahihirapan, nung si Jesus ay nakabayubay sa krus, nung si Jesus ay namatay sa krus, nasa ng mga alagad? Di ba nagsipulasan, nagsipagtaguan, natakot? Si Pedro pa nga, itinatwa ang Panginoon. Sabi ko nga po sa pagninilay ko kagabi, kung ako si Jesus at makita ko ang mga alagad kong nang iwan sa akin, susumbatan ko sila. Wala kayong utang na loob. Magagalit ako sa kanila, bakit nyo ko iniwan sa ere? Pero iba ang Panginoon. Nung nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad, ano ang kanyang bati? Sumainyo ang kapayapaan. Dahil ang pagbati na ito ay nag-aalay ng pagbabalik loob, nag-aalay ng kagalingan, dahil ang Diyos laging nagkakaloob ng awa. Tayo po kasing mga tao, iba po tayo. Kapag meron tayong nagawang mabuti sa iba, dapat yung nagawa natin ng mabuti, gumawa din ng mabuti sa atin. Para bang lagi tayong may hinihintay na kapalit? Para bang laging nakagawa ako ng tama sa iyo, dapat gumawa ka ng tama sa akin?
Kaya nga minsan, kahit nakagawa ng mali yung tao sa atin, dapat gawan din natin siya ng pagkakamali. Pero iba ang Panginoon. Pinakitaan niya ng mabuti, pero sinuklian siya ng pag-iwan sa kanya. Pero ano ang binalik ng Panginoon? Pagpapatawad pa din, awa pa din, pagmamahal pa din. Dahil si Jesus ay Diyos na mawain. Mga kapatid, kung si Jesus ay Diyos na mawain, kung si Jesus ay Diyos na nagpapakita ng awa, ano na po ang hamon sa atin, mga kapatid? Ang hamon sa atin, magpakita din tayo ng awa sa iba. Aminin po natin minsan mas malupit pa tayo sa Diyos. Kung ang Diyos laging nagpapatawad, kung ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataon, minsan tayo ayaw nating magpatawad. Ayaw nating magbigay ng pagkakataon sa iba. Minsan maraming pagkakataon, mas malupit pa tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero tingnan natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pasan ng krus at ipinapasa ang krus sa bawat isa sa atin. Dahil ang krus na yan ay pagpapakita ng awa at pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayong lahat ay nakatatanggap ng awa mula sa Diyos, huwag po sana tayong makalimot maging maawain din sa ating kapwa. At paano ipinapakita ang pagiging maawain sa kapwa? Hindi sa pananalita, kundi sa pagkilos at paggawa na may pagpapatawad at pagmamahal sa iba. Sabi ho ni Papa Francisco, ang pangalan ng Diyos ay maawain. Ngunit tandaan natin, tayong sumusunod sa Diyos, pwede din tayong pangalanang maawain. Dahil meron tayong Diyos na maawain. Meron tayong Diyos na mapagpatawad. Meron tayong Diyos na tunay na mapagmahal. Kaya mga kapatid, sa linggo ng banal na awa, patuloy tayong magpasalamat sa awa na ipinagkakaloob ng Diyos. At sa pagpapasalamat natin ito, hilingin po natin ang tulong at grasya na tayo dinawa ay maging maawain sa ating kapwa. Amen.